ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Uupo na po ang lahat. Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magandang mabiyayang linggo po mga kapatid. Okay? Purihin natin ang Diyos, pasalamatan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang bawat isa. Naway sa linggong ito ay puspusin tayo ng karunungang espiritual. Dahil yun ang kailangan natin. Di ba? Tinatanong natin, Lord, bakit may mga negative na nangyayari o nag-exist sa buhay ng tao? Bakit may hindi magandang nangyayari sa buhay ng tao? At ito yon. Ito yung parabolang ito na sinabi ng Diyos na meron ding kagagawan ito ng kanyang kaaway. Kaya merong mga hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. Now, ano ang dapat gawin ng tao kung ang kabutihan ay sinabayan din ng kasamaan? Meron nag-exist yan sa tao eh. Di ba ang tao ay merong time na masama ang kanyang pag-iisip? O, di ba? Meron ding time sa tao na maganda ang kanyang pag-iisip, mabuti. Now, ang tanong ng mga alipin, bubunutin ba? Bubunutin ba? Ang sabi ni Yahweh, wag. Baka daw masama yung mga matuwid. Kasi darating ang panahon na kapag maging ganap ng panahon, ay di aalisin itong mga damo, masamang damo. Now, mga kapatid, sa ating salmo, napakaganda yung tugon. Uhaw na kaluluwa, ikaw Yahweh ang nais makita. Dapat ganun ang tao na sa panahon na marami tayong pinagdaanan, sino ba ang dapat nating i-meet? Dapat ang Diyos, di ba? Hingin natin sa Diyos ang mga bagay na hindi kayang gawin ng daigdig. So, merong mabuting binhi, merong mapanirang damo. Nag-exist yan sa daigdig. May mabuti, may masama. So, yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Tumubo ang mga bunga ng trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. So, huwag niyong kalimutan yan, na nag-exist talaga ang hindi maganda sa daigdig na ito. Now, ipinapaliwanag ni Jesus na yon ay kagagawa ng masamang espiritu. Kung merong good spirit, merong bad spirit. Kung may mabuting tao, meron ding masama. So, kahit gano'n, nag-exist sa daigdig na ito. Kaya ipinapaliwanag ni Jesus ang talinghaga. Talinghaga lang po ito, pero totoong mangyayari ito sa hinaharap. Sabi ni Kristo, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, si Jesus. Siya ang nagbigay sa atin ng magandang buhay sa daigdig na ito. Ang bukid ay ang daigdig at ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian ng Diyos na pinangakuan ng Panginoon. At ang mapanirang damo, sino yung mapanirang damo? Sa yung kabilang doon sa kampo ng dyablo. Okay? At alam naman natin, ang kaaway ng Diyos ay naghasik ng hindi maganda for distraction. Alam niyo ba nung hindi pa humiwalay si Satanas sa Diyos, talagang na siya manunukso na siya. Kasi ang dyablo ay angel of God. Siya yung pinaka-chief of all angels. Bago sa itiniwalag ng Diyos, na talaga siya? Manunukso. Sabi nga niya, pwede ko bang tuksohin si Job? Maka-Diyos pa siya, pero humingi siya ng permiso sa Panginoon, pwede ko bang tuksohin itong tao? Pero sabi ni Yahweh, sige, wag mo lang patayin. So, noon pa ay kagagawa na talaga ni Satanas ang pag-distract sa tao sa pananampalataya sa pamumuhay ng tao. Now, ang kaaway na naghasik ng damo ay ang distractor, ang dyablo. At ang panahon ng pag-aani ay ang sinabi ni Kristo ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani ay ang mga anghel ng Diyos. Kaya sabi sa ating gospel, sa verse 45, kung paanong ang mga damo ay titipunin at susunugin, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Huwag nating kalimutan na merong katapusan ang daigdig. Lahat. Kaya ito yung magandang offer ni Kristo na sa pagtatapos ng daigdig, yung mga matuwid ay dadalhin niya sa kanyang kaharian. Kaya lang yung mga tumalikod sa Diyos, sa apoy ng impyerno naman ang mapupunta. Kaya ang tanong po, saan nyo gustong mapunta?
Saan nyo gustong mapunta? Sa kaharian ng Diyos? O sa apoy ng impyerno? Binigyan tayo ng option ng Panginoon. At magagawa ng tao kung gusto niya ay sa kaharian ng Diyos. Gusto niyo bang sa kaharian ng Panginoon? Ikakaunti lang. Siguro yung iba dyan gusto sa apoy ng impyerno. Kung gusto nyo sa kaharian ng Diyos, ito yung dapat nating gawin. Okay? Sa Romans 8:14, sabi ni Pablo, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, take note, bumaba ang Espiritu ng Diyos para patnubayan ang tao. Para ang tao ay hindi mailigaw. So kailangan nyo po ng Espiritong Banal. Ang sabi ni Pablo, pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang mga anak ng Diyos, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang tinanggap ninyo upang kayo'y mamuhay sa takot. Binigyan tayo ng espiritong kabanalan. So isa yan. Ang pamumuhay ayon sa espiritu ay panangga. Di ba sabi ni Kristo, matatakot sa inyo ang dyablo sa panahon na isinasabuhay ninyo ang aking salita. Yung mga masamang espiritu nga kapag nakita nila si Jesus, natatakot na eh. Di ba? Kaya yon ang pahayag ni Jesus sa panahon na isinasabuhay ninyo ang salita, lalayuan kayo ng kasamaan, lalayuan kayo ng dyablo. Kaya ang pamumuhay ayon sa Espiritu ay panangga natin laban sa mapanirang damo na sumusubaybay din sa tao, umuhumadhad lang sa kabanalan ng tao. Kasi gusto natin ng matuwid, mayroong distractor. Gusto natin ng kaayusan, dinidistract ang pamumuhay natin, yung sitwasyon. Kaya sa pakikiisa natin kay Kristo, ma-reassure ng tao ang magandang buhay o magandang kalagayan sa daigdig na ito kahit paman sa mga mapanirang damo na nag-exist. Wala tayong magagawa sa mga mapanirang damo. Kasi given na. Diba? Nung lumikha ang Diyos ng mabuti, lahat namang nilikha ng Diyos mabuti. Kaya lang umusbong din itong dyablo. At ang kanyang role ay i-distract lang naman para bagang linlangin ang tao. Yun lang ang kanyang role. At sa panahon na ang tao ay nakaisa lagi kay Kristo, ma-reassure niya ang kanyang buhay. So, distance lang, parang although nag-exist yung hindi maganda, pero kung nananatili ka sa Diyos, hindi ka ma-distract. Malaya kang lumago sa bundong ito. Now, sa pagsunod natin sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Yan. Di ba sabi ni Pablo, kapag ang tao ay namuhay ayon sa material, ano ba yung material? Yung pag-iisip natin ay puro na lang makadaigdig. To earn money instead of hanapin yung paano ka maging masaya. Di ba? May mga taong gustong maging masaya sa daigdig na ito. Yung iba naman, trabaho. Parang ganun lang ang focus nila. Now, ang sabi kahit si Jesus ay nagsabi sa atin na huwag tayong umayon sa daigdig dahil ibabagsak kayo dyan. Pagagandahin ang buhay ninyo pero ibabagsak kayo dyan. May mga taong nagmamahal sa daigdig, nakalimutan ang Diyos. Napansin nyo ba? May mga taong dahil marami silang pangarap sa daigdig na ito, nakalimutang magpasalamat sa Diyos. Diba ang required sa Bible? 6 days trabaho. On the 7th day ay para sa Diyos. Nagawa ba ng tao yan? Hindi nga nagawa kasi naging material na ang interpretasyon natin. Kaya sa Romans 8:11, ano bang sabi ni Pablo? Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, siya rin ang muling bubuhay sa inyong katawang mamamatay. Yun na yun ang offer ni Kristo sa atin. Na sa panahon na naninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, protektado ang tao. Ay may mga taong naging masaya sa daigdig na ito. Maraming mga taong naging malaya dahil protektado sila ng Diyos kahit sa iba't ibang pangyayari sa mundong ito. Okay? So sa pamamagitan ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo, kumbaga, kahit pinahintulutan ng Diyos ang kasamaan, hindi kayo maaano kung nasa inyo si Kristo. So yun ang panlaban natin.
Sabi natin, Lord, bakit ba nag-exist pa itong mga ganitong pangyayari? Ay di, kagagawan yan ng kalaban. Now, para ma-reassure ng tao ang kanyang sitwasyon, kailangan niya ng Espiritong Banal. Di ba bumaba ang Espiritu ng Diyos sa tao? Nung si Jesus ay umakyat sa langit, ay binigay niya ang Espiritong Banal sa mga apostol. Kaya sa panahon kung tinatawag natin ang Espiritong Banal, dyan. Tinatawag niyo bang Espiritong Banal? Kung gusto niyong karunungan, kalakasan, kapayapaan, yan ay gawain ng Espiritong Banal. Kung gusto niyong karunungan, yan ay gawain ng Espiritong Banal. Kaya dapat hingiin natin ang Espiritong Banal mula sa Panginoon. Ang Espiritong Banal ay mula sa Ama at sa Anak. Kaya kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung ang tao ay laging humihiling sa Espiritong Banal, yon, hindi siya maaano sa daigdig na ito. Kahit meron pang mapamnirang damo, kung pinipili ninyo si Kristo, reassure ang tao. Maraming mga props. Ano bang props? Maraming mga pangyayari sa buhay na nagpapahina sa buhay ng tao. Isa na yan yung problema. Isa na yan yung mga kawalan ng ating mga pangangailangan araw-araw. Yung kalungkutan, yun din ang nagpapahina sa buhay ng tao. Pero ang Diyos ay nagbigay din sa atin ng paraan. Paano ba lumakas? Paano ba makamit yung kapayapaan? Paano ba makamit yung ating mga pangangailangan? Nagbigay ang Diyos sa tao. Kaya kung si Jesus ay hinayaan ninyong mamuhay sa buhay ninyo, lalago ang tao. Di ba sabi ng mga alipin, Panginoon, bunutin ba namin itong masamang damo? Para daw trigo lang ang tumubo. And then sabi ni Kristo, huwag hayaan yung lumago din yan. Darating ang panahon na titipunin yan ng mga anghel ng Diyos. Nang ibig sabihin, talagang hinayaan pa rin ng Panginoon ngayon. Darating ang panahon na aalisin na. Di ba sabi ni Kristo, kapag maging ganap ng panahon, wala ng kamatayan, wala ng sakripisyo, wala ng kalungkutan. Yun ay ibibigay ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Pero sa panahon natin ngayon, nag-exist pa ito. Ito mga problem-solving situation, mga kasamaan ng nasa daigdig, nag-exist pa. Hinayaan ng Diyos na mangyayari pa yan. Sige, darating yung panahon, alisin ko kayo. So, ano ba ang dapat gawin ng tao habang nag-exist pa itong mga temporal na pangyayari sa mundo? So, ulitin ko, kung tayo'y magpailalim sa Diyos, kung tayo'y magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos, hindi kayo maaano sa daigdig na ito. Yun ang pinakamagandang recommendation, na protektado ang tao sa panahon na isinasabuhay niya ang mga salitang nagbibigay buhay at kalakasan. Kaya hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip. Baka kasi yung pag-iisip natin ay bombarded na. Marami na mga pinagdaanan ang tao, kaya pahinang-pahina ang tao. Pero ang pinakamagandang recommendation, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip para maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos ang kasamaan? Sinabi niya sige, hayaan nyo munang tumubo yan. Di ba? Sa Old Testament, humingi ng permiso si Satanas kay Yahweh na subukin ang tao. Humingi ng permiso. Sa panahon ni Kristo, yung kanyang mga apostol, sinabi ni Jesus na manalangin kayo ng mataimtim dahil pinahintulutan ang dyablo na subukin kayo. O pinahintulutan, ay wala tayong magagawa dyan. Kalooban din ng Diyos na i-distract ang tao. Ano ba ang pinaka-purpose? Ang pinaka-purpose ni Satanas sa Old Testament, sa panahon ni Job, kung sabay tapat sa iyo, Panginoon. Di ba? And then, nag-agree naman ang Diyos, sige, subukin mo. Pero wag mong patayin ha. Kaya pinahintulutan ng Diyos ang iba't ibang pangyayari sa daigdig para ang tao ay mag-isip. Mapili ng tao kung saan sa dapat. O dapat naunawaan ninyo, saan ba ako dapat magpailalim? Dapat sa Diyos talaga ang tao. So kung naintindihan natin yan, magagawa ninyo ang maganda sa daigdig na ito, kalugod-lugod sa Diyos o mga bagay na maka-Diyos, kung naintindihan ninyo, bahagi lang pala ito ng buhay. Gaya ng pagsubok,
Paano kung walang pagsubok? Sa palagay nyo, maganda ang buhay ng tao kung walang pagsubok? Hindi ba gusto natin, Lord, gusto kong walang problema? Gusto nyo bang walang problema? Walang ganun sa daigdig. Yung mga walang problema, nag-iikot na lang sa buong atimunan. Gusto nyo bang mag-iikot sa buong atimunan? Na ang ibig sabihin, dapat maintindihan natin, nag-exist ang mga bagay na ito. Kaya wag niyong sabihin na, Lord, kaya si Jeremias baga, sabi niya, bakit di mo tanggalin itong mga masama, Panginoon, para mabuti na lang lahat? Diba? Gusto natin yung puro na lang saya. Nangyayari ba yun sa buhay na puro na lang saya? Diba? Mas marami ang kalungkutan kaysa kaligayahan. Ganun na ang buhay. Kasi nung nagkasala si Adan at Eva, naging ganun na ang buhay ng tao. Ay wala na tayong magagawa dyan. Ang magagawa ng tao ay paano niya mapagtagumpayan yon. Kasi ang pangako ng Diyos sa bawat tagumpay ng pagsubok, kaluwalhatian, kapayapaan. Maging, di ba sabi niya, selebrasyon sa langit kapag napagtagumpayan niyo yan. Kaya ganun ang buhay sa mundong ito. Problem-solving situation. Kaya kung magaling ka sa problem-solving situation, malayo ang iyong mararating sa mundong ito. Kapag tanggap mo na ganito pala ang estado ng tao, and then handa ang iyong sarili upang i-resolve ang mga bagay na ito, then maging malaya ang tao kahit pa man sa maraming pinagdaanan sa mundong ito. So, ganoon, mga kapatid. Kaya dapat naintindihan natin na ito na ang buhay ng tao. Kaya dapat gawin ng tao ay alamin niya paano niya mapagtagumpayan iyon. Andyan ang Diyos Patuloy siyang nagbigay sa atin ng idea, pamamaraan, paano natin mapagtagumpayan ang buhay. Kaya magpailalim sa Diyos. Yun ang pinakamagandang recommendation. Dapat ang tao ay namuhay, kung hindi natin maiwasan yung kasalanan, dapat aayusin niya. Alam niyo ba kapag hindi naayos yung pagkakamali natin, maging pahirap ng pahirap sa buhay ng tao. Yung stress, depression, anxiety disorder, kapag hindi nyo ma-resolve yan, pahina ng pahina ang buhay ng tao. Kaya harapin, yun ang pinakamagandang recommendation, huwag matakot kasi ito yung katotohanan, harapin natin. Kasi sa panahon na ginawa natin yan, hinarap natin yan, doon ka magkaroon ng kaayusan. So, sana marami tayong mapagtagumpayan sa daigdig na ito para masabi natin na kaya ko pala. Diba? Paano kung tinatakbuhan mo lagi? Masabi mo, ay, hindi ko pala kaya. So, ganyan at naway ang Diyos, ang banal na Espiritu, manatiling mamuhay sa tao para mapagtagumpayan natin ang buhay. Amen? Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng banal na Espiritu.